Kanina po, mga kababayan, ay nagkaroon ng balikatan exercise sa Camp Aguinaldo. So, dyan sa QC. Okay? 14,000 soldiers ang alam ko na nagbalikatan exercise. So, combined ito. Alright? Ito ay pinagsamang sundalong Pilipino at mga kano. Ano ang kanilang pinaghahandaan? Naka-full battle gear kasi sila. Bakit kailangan ng pagsasanay? Ay, ikaw pala yun, ate. Oo nga, lagi ko nalilimutan. Shoutout sa iyo, ate, in Canada. Ayan. Alright. So, ano ang pinaghahandaan ni WM, mga kababayan? Bakit may mga ganitong aktibidades? Bigla akong naisip, baka diversionary tactics nila to. Kasi kapag may mga masasamang nangyayari, kailangan may cover up. Yan naman talaga yan eh. Kapag may eskandalo sila, kailangan may cover up. Kailangan may balitang malala. And so far, ini-enjoy nila, 'di ba? At mukhang masayang-masaya pa. Diyos ko, kunwari lang yan na nakikiramay si Ngiwi. And wala na po kasi pumanaw na po ang ating Santo Papa, sa Roma na si Pope Francis. Siya po yata yung pang-ilang Pope? 100, pang-ilan na siyang Santo Papa. May ano yan ha, mga kababayan. May hinala po na baka siya na yung kahuli-hulihang Santo Papa, si Pope Francis. Or kung mapaltan man yan, baka hindi matino. Baka alagad na ng kadiliman ang pumalit. And then magkakagulo ang buong mundo. Magiging napakagulo, okay? Baka 'di ba? Pinaghihinalaan po na uh, an antichrist will rise. Okay? May lulutang na antichrist. At itong antichrist na ito ay magkukubli sa magandang mukha ng anghel. So, this person na demonyo naman ay magtatago sa maamong mukha. Kaya hindi malalaman na siya ay demonyo. Sabi ko nga, ang mga demonyo naman namumugad na sa Pilipinas, 3 taon na nga namamayagpag. Diba? At eto nga, parang isasabak tayo sa giyera. So, balita kanina, okay? Alright, eto. Ang balikatan exercise na kinandak sa Camp Aguinaldo. Bakit may mga ganito kang pinagagawa ni Will? Ito ba ay diversionary tactics? Ha? Kasi ang palagay ko, mga kababayan, yung nangyari kay PRRD, yung pagpapakidnap kay PRRD ay ginamit as cover up para hindi mapag-usapan at hindi gumawa ng malaking eskandalo yung nangyari kay Liza Tanas sa US. Na yung kanyang binitbit doon nung siya ay dumayo sa US para sa film showing ay na-take back. Isa sa mga binitbit niya papunta doon, anak pa ng mayaman, lalaki, na-take back. At allegedly, ang ikinamatay ay droga. So kung naghihinala pa rin kayo na wala sa Pilipinas si babaeng ahas, ayun, nagdiriwang, ngiting-ngiti, sayang-saya, kung todo ngiti sa burol ni Nora Honor, nandun si babaeng ahas. So far, ini-enjoy nila ang pagkamatay ni Pope Francis at saka ang pagkawala ni Nora Honor, eme-eme na nakikiramay ang mga yan. Walang empathy yan. Hindi rin yan marunong makisimpatsya. Okay? Keme-keme lang yan na nakikiramay, pero ang totoo niyan ay pakitang tao ang kanilang pagpunta doon sa wake ni Nora Honor. Sabihin na naku, ino-honor namin ang anong tawag diyan, ang isang awardee, ang isang alamat, whatever, na si Nora Honor, 'di ba, ng pinilakang tabing and what not, gawad urian, kung ano pa man ang karangalan, 'di ba, isang ang tawag sa ganyan. Pero ang totoo niyan, nag-e-enjoy ang mga yan kasi hindi na pag-uusapan yung kanilang kapalpakan. Alalahanin nyo, katatapos lang na pumutok, publican natin mamaya, i-discuss natin.
katatapos lang ng kahihiyan ni Ngiwi M na siya ay bumagsak sa survey and trust rating na hindi pa nangyayari sa kahit sinong presidente. Nangangalhati ka pa lang, lumagapak ka na ng bonggang-bongga. Si VP Sara enjoys 50 and above, di ba? Halos 60% of trust and approval rating. Si Ngiwi M, 25. Si PRRD nung nangangalahati, parang nasa 60 to 80% na yung trust rating, nangangalahati ng kanyang term, mga 2019, lalo pa nung pa-SEA Games niya, di ba? Tapos marami namang masaya sa kanyang war on drugs, pati sa kanyang pakikipaglaban sa NPA, pati yung pagsolba niya sa terorismo sa Marawi. Mabangong-mabango si PRRD within 3 years of his term or kalagitnaan si Ngiwi M, lumagapak at ang sinisisi niya kami, mga vloggers. Kami raw ang dahilan ng paglagapak ng kanyang trust rating. Anyway, so nag-e-enjoy ngayon, 'di ba? O nakalimutan pansamantala ang kahihiyan niya at ang focus ng tao ay sa pumanaw na Santo Papa and then si Nora Honor pero 'di ba? Oh, ayan, may nangyayaring kaganapan si Ngiwi M. Ano to? More than 14,000 Filipino and American soldiers kicked off annual military exercises on ito budol talaga eh. Hindi raw siya magpapagamit, 'di ba? Hindi daw niya ibebenta or isusuko or isusurrender kahit 1 square inch ng ating territory. Pero ang mga EDCA sites ng Pilipinas, baka hindi lang siya, baka 20 na. Ang mga base militar ng mga kano, tapos libre. Ang galing, di ba? Pag nagkagiyera at gustong makisawsaw ng kano sa giyera ng China at ng Taiwan, nandito sila sa Pilipinas, durog tayo. Nandyan siya rather, nandyan sila sa Pilipinas. Wala ako sa Pilipinas, sorry na. Nandyan ang mga kano sa Pilipinas. Durog kayo dyan. Kawawa kayo dyan. Okay? Good luck. Lumipat kayo sa Mindanao. Sabihan nyo ang inyong mga pamilya kung kayo nasa ibang bansa, kung sakasakali man na magkagulo, palipatin nyo sa Mindanao at baka sakaling, ay nako, may problema tayo. Kasi ibinili niya ni PRRD yan na kung dudurugin man ng China ang Pilipinas, huwag idamay ang Mindanao. Eh kaso mo, wala si PRRD sa Mindanao. Nasa Dahig. Baka pati Mindanao durugin. Ay gago ka, Ngiwi M, nyeta ka, wag mong isasabak ang Pilipinas sa giyera. 'Di ba? Hindi mo nga masolusyonan ang giyera kontra kahirapan, giyera kontra gutom, 'di ba? Giyera kontra makakaliwa, makikipaggiyera ka sa China. Tingnan mo. Oh. So kanina may taunang military exercises for a full battle test, Pilipinas. Wala tayong kaaway na bansa. Tayo lang itong nang poprovoke sa China dyan sa South China Sea, hindi nga yan West Philippine Sea. Binubudo nyo pa mga Pilipino eh. Oh. Oh, anong sabi? Oh, full battle test between the two defense treaty allies, Pilipinas at Anemica, in the face of regional security concerns, including tensions in the South China Sea. Walang tension sa South China Sea. Hindi natin yan teritoryo, hindi natin yan pag-aari. Huli na nga tayong claimant dyan, nagsisiga-sigaan pa tayo. Hindi natin teritoryo ang South China Sea. So anong inangak-ngak mo, Marcos Jr., na inaagaw ng China ang teritoryo natin? Kakagigil, di ba? Oh. So nagre-ready daw at ayan, di ba? Madaling araw, naka full battle gear ang mga Pinoy at ang mga kano diyan sa Camp Aguinaldo bilang preparation daw, paghahanda sa mga tensyon na nangyayari kasama ang tensyon sa South China Sea. Pero hindi lang yan ang tensyon, mga kababayan. Ginagamit lang nila yung kunwaring tension sa South China Sea pero ang totoo gustong makisawsaw ng kano sa alitan ng Taiwan at China. Eh nandito sila sa Pilipinas, kaya nga may mga base militar sila dyan sa norte eh. Oh. Sa tingin ko mga kababayan, hindi lang ito paghahanda sa pagsabak sa giyera. Hitting multiple birds in one stone ito. Okay? Sa tingin ko, nagre-ready rin sila sakasakaling ang mga Pilipino
ay magwala sa galit. Although tayo mga kababayan, tayo mga Pilipino ay mahaba ang PC, mahaba ang pasensya, matiisin, resilient, okay? Nasanay tayong ganyan, nakontento tayo sa simpleng bagay lang. Makakain ng 3 beses ang araw, okay na tayo. May naitatabing konti, okay na tayo. 'Di ba? Makapagpatapos ng mga anak sa pag-aaral, okay na. We deserve better mga kababayan. Kaya kung pwede tayong umasenso, hindi masamang mangarap na yumaman, hindi ba? Pero hindi yan mangyayari diyan sa Pilipinas. Nasanay tayong binabagyo, kontento na tayo na, 'di ba? 30 na bagyo, taon-taon ang tumatama sa atin. Pero hindi dapat ganun eh. Tinanggap na natin yung katotohanan na may mga magnanakaw na politiko. Alam naman natin yung mga ayu-ayuda na yan, hindi lahat nabibigyan. Minsan pinipili pa yung kamag-anak. May kupit dyan ng mga politiko. Baka yung pinamimigay nilang 3,000, 5,000 yan. Yung actual na amount, 5,000 yan. Kung 5,000 yan, baka mamaya 10K pala yan. So magbibigay sila ng breadcrumbs sa inyo. Ang laki ng slice of pie na napupunta sa kanila. Baka hindi lang 80%. Baka hindi lang 50, baka umabot pa ng 80%. Malaki pa ang kupit kaysa sa ibinibigay. Kasi kailangan nga nila ng pera, lalo ngayon eleksyon, di ba? So, hindi natin deserve yan. Okay? May mga Pilipino, although mahaba ang ating pasensya, baka magalit at hindi na mapigil ang galit. Baka hindi na natin alam kung ano ang magawa ng mga Pilipino. Lalo pat may paparating na eleksyon at baka mamaya lantaran ang dayaan. Baka yung mga kandidatong pinupush natin, mga kandidatong supporters ni PRRD, magkandatalo at dayain ng malala ng babaeng ahas. Baka mamaya pag natalo yung ating Duterte, okay, pag natalo yung mga sinusuportahan natin, kahit yung mga local politicians na maka-Duterte, kahit yung mga mayors, governors na, di ba, maka-PRRD, magkandatalo, baka mamaya pag nag-rally kayo, liwasan na naman, tas uwi na lang. Kasi huminahon nga raw at tanggapin na lang ang pagkatalo, ganon? Araw-araw kayo ninanakawan, trillions ang budget, walang projects. Uutang bilyon-bilyon, ang laki ng inuutang. Ang gobyerno ni Niwi Jr. ang alam ko ay may pinakamalaking inuutang ngayon. Tapos wala kayo nakikitang projects, ayuda. Mahirap kasi ang buhay, kailangan magbigay ng ayuda. Ina, ginagawa kayong tanga, temporary yan. Kung gutom ka at binigyan ka, 'di ba? Kung gutom ka at binigyan ka ng isang pirasong isda, ay gutom ka ulit bukas. Bakit ang ayuda araw-araw, ang ayuda buwan-buwan? Hindi, baka isang beses lang 'yan, isang taon. Or ngayon lang kampanyahan ng eleksyon. So nararamdaman siguro, bukod sa siguro ay praning na, right? Kasi ang gumagamit ng pulburon, praning. At kung ano pa mang bawal, praning. No? Siguro hindi na rin sila makatulog ng maayos sa palasyo. Baka, di ba, iba ang guni-guni, iba ang amats ng mga bangag. Baka iniisip nila, baka mamaya itong mga nakapalibot sa atin, kahit sumalgalan natin ng pera, hindi natin masilaw. Or baka mamaya meron dito baka yung inutusan ni Sarah na gumurgor sa atin, nandito pala sa loob ng palasyo. Lahat na ng kapraningan tumatakbo sa isip, no? So, although tayo ay matiisin, kayo dyan sa Pilipinas ay matiisin, baka nga tanggapin nyo na lang na matalo ang mga kandidato natin pagkatapos ng eleksyon, pero sila praning na praning. Right? Dahil alam nila na nagpipigil at nagtatyaga, di ba? Nagpipigil lang ng galit ang taong bayan. Baka mamaya may hindi makatiis. Baka mamaya may sumugod sa palasyo at batuhin yan. Paulanan ng bato, paulanan ng... Or baka mamaya, even yung men in uniform, no? Makonsyensya, mahaplos ang puso, ang kaluluwa. Or baka yung kanilang mga kamag-anakan maging biktima ng mga kriminal, biglang nagbago ang isip, di ba? Hindi na sumuway sa kanila. May nakapagsabi nga po, kasi may statement si Marbil na, was it Marbil? Bronner, si Bronner pala, si AFP General Bronner na, ano daw, parang
Yung loyalty, parang gano'n 'no, may sinasabi siya na dapat ano 'no, sumunod tayo sa konstitusyon, dapat tayo ay maging loyal sa ating tungkulin. Bakit, nakakaramdam ka na ba na yung mga kasamahan mo, nakokonsyensya na? Hindi ba lahat ng mga men in uniform ay nasisilaw sa pera? Malay natin mga kababayan. May mga Pilipinong maprinsipyo hindi nabibili, hindi nasisilaw. 'Di ba? Ang media napatahimik nila, sigurado ako millions kung hindi man billions ang isinungalngal. Pero ang mga vloggers ngak-ngak pa rin. Hindi lahat kayang silawin sa pera. So napapraning nga sila. So which is which mga kababayan? Naghahanda sila para isubo kayo sa giyera or napapraning sila at gusto nilang pigilin kung sakasakaling magkaroon ng people power revolution. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.